Maganda yung inaano ni Ate Mario, no? Kaya siguro every nag-MC ano siya. Lahat po tayo ay focus po sa salita ng Diyos. Dahil po ay panadali ang pag-aaral ng po natin. And I hope po na bigyan po natin ang Panginoon na intindihin, pakinggan po yung nais na parating ng Diyos sa atin. Okay, yung kanina, yung mga sinishare ko ng mga tumayo na ay tama-tama po yung ating topic. I believe na hindi na po sila mayroong mga dumaranas ng mga ganyang pagsubok, kundi lahat po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay o hamon sa buhay. Sino ba rito ang walang hamon sa buhay? Sino yung mga dumaranas ng hamon sa buhay? Wala kayong problema? Sabi niyo naman, wala kayong problema. Makakaingit kayo, wala kayong problema. Sino yung mga merong dumaranas ng mga problema dito araw-araw? Meron tatlo. Nakakaingit naman kayo. Mamaya, pwede bang makausap kayo? Tatanungin ko kayo kung paano yung nagagawa na wala kayong problema. Sabi ko kayo mamaya, tatanong ko, baka nila kayo secret. Kaya hindi kayo nagkakaroon ng problema. Ha? Oo, para ma-share naman natin dito. Para lang tayo, happy. Diba? Kaya ano kasi sinabi ni Ate Jenny kanina sa panalangin, no? Mahalaga po talaga na tayo po ay nanalangin. Dahil ang Diyos ko naman talaga ay sumasagot. Kapag po siya sumagot sa mga panalangin natin, sabi nga ni Ate Jenny kanina, masaya ka rin kasi yung pagkilos ng Diyos, alam mo yan, isa ka dun sa mga mag-hallelujah. Kasi part ka ng answered prayer ng Diyos. Kumbaga, yung mga nakaraan na Bible study natin, di ba, nakapag-aralan natin yan. Kaya ka magiging masaya kasi naging part ka. Naging in ka dun sa pagkilos ng Diyos. Kaya mahalaga po na tayo po ay nananalangin every day. Sige, bago po tayo mag-start, tayo po ay mag-pray na. Maraming po salamat sa nakita. Dalangin po namin na sa aming pag-aaral ngayon ay patuloy na katigabayin na kami ng banal na Espiritu. Kayo po mangusap upang maintindihan at maunawahan namin ng mga pag-aaralan at ituturo niyo sa amin. Father, ako po ay nag-ahid sa inyong likod, O God, na ikaw po maitaas sa aming pag-aaral sa umaga ito. Palain niyo po ang bawat isa na naririto at sa mga kapatid namin na wala po dito, dalangin natin ang inyong pagbabay, pagpapala, ang mga kanilang mga ginagawa. Even Lord, nakakasama namin ang may mga karamdaman. Sa mga oras na ito, kung kay Lord si Robin, Lord si MJ, we pray Lord si Kuya Ronnie, at saka si Ate Ina. At yung iba pa mga kapatiran dito na ay dinaranas na isubok sa kanilang mga physical bodies. We pray Lord na katapuin niyo po yung mga needs nila physically, emotionally, financially, lalo na ang Panginoon. We pray Lord na marinig nila ang inyong kaligtasan, marinig nila ang mensahe ng salvation of God. Salamat po, Diyos, at ito po
gabayan ang iba pang mga gagawin nila, mga test pa, mga labs, o lahat po ng mga lalapitan nila Panginoon upang mapustulan yung mga pangangailangan nila pangmedical. Salamat po. Okay, masusulat po ako ha. Ayan po ang type, ayan po yung ating, buksan po natin yung ating Bible sa Romans 8:28. Ayan. Ito pong verse na to, maraming sa atin na mga nagbabasa ng Biblia ay alam natin. Pero marami rin mga Kristiyano, marami rin mga tao na hindi alam kung ano ibig sabihin ng yan. Na kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, ito ay para sa ikabubuti natin o para ikabuti natin. Tandaan po natin na ang Diyos po ay hindi po siya natitempt. Hindi siya natutokso at hindi rin siya nanunukso. Sabi sa James chapter 1, verse 13, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But it is true that God tests us. O totoo daw na sinusubok tayo ng Diyos. He allows us to get into situation where we must make a choice between right and wrong. Gagawin ako ay ng Panginoon sa pagsubok sa sitwasyon para makita natin o malaman natin pag tayo ba nag-desisyon, tama ba ito o mali. Sabi rin sa 1 Corinthians na hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kaya na pagsubok. Siya rin naggagawa ng paraan para ito ay mapagtagumpayan natin. Diba? Doon sa mga nakaraan na teaching natin, sabi natin doon, sabi ng Panginoon, sa Ephesians, we are more than conquerors. Kaya itong verse na to, mga kapatid, maganda to makabisa natin. Kasi kapag ito nakabisa natin, kahit ano pong pagsubok ang dumaan sa buhay nyo, sigurado, meron pa rin kayong joy. Sino ba dito ang may pagsubok na natutuwa? Ha? Sino? Tutusin, wala naman, di ba? May problema ka na nga, natutuwa ka pa. Pero pagka ikaw, Kristiyano ka, meron kang peace of mind, meron kang kapayapaan, kahit may problema ka, meron ka, hindi yun naman na nagagala ka na, may problema ako, saya-saya ko, hindi naman gano'n, di ba? Yung meron ka ng problema, pero hindi mo masyadong dinidibdib. Di ba dyan, sobrang problema, ano ginagawa? Dinidibdib. May lalasing. Kung ano ba, para lang makilimot sa problema. Pero pag tapos na yan lahat, andun pa rin, di ba? Huwag ko natin takbuhan ng problema. Kaya ito po ay harapin natin. Okay, dako tayo dito sa verse. Romans 8. Pakibasa, mga kapatid. Sa Tagalog. Natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So yan, actually dyan na tayo magpo-focus. No? Hihimayin natin
verse na yan. Kasi mahalaga po talaga na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin niya. Actually, basahin nyo lang, alam nyo na eh, no? Kung ano ang ibig sabihin na kaya lang, sabi ko nga kanina, marami rin mga Kristiyano mismo ang hindi naiintindihan yan. Alam lang nila na ano lang, yung may pagsubok, maging masaya, kalawag ng Diyos yan, ganyan. Pero, laliman natin, no? Hindi ko na kasi ginawa ng PowerPoint kasi susulat ko na lang. Una, sabi dyan, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. So para maintindihan mo yung verse na yan, kailangan una alam mo na ang Diyos ay gumagawa. Kasi minsan alam lang natin na Diyos gumagawa. Pag meron tayong problema, nag-pray ka, tapos sinagot ng Diyos, uy, gumagawa ang Lord. Wala kang pera, wala ka ng pagkain, pero biglang may kumatok sa bahay mo, binigyan mo ng pagkain, uy, gumagawa ang Diyos. Minsan nalalaman na natin gumagawa ang Diyos pagka sinagot na yung problema natin. Pero pag araw-araw, minsan nakakaligtaan natin yun. Gumising ka sa umaga. Hindi mo naman may isip na, ginawa ang Diyos kasi buhay pa ako. Diba? Kung malaki man o maliit, maganda man o hindi, ang Diyos ay gumagawa. So dapat alam natin yun. Kailangan alam natin. Ngayon, ano ang opposite ng, alam mo, opposite of knowing. Alam mo, ano ang I don't opposite know. mo? I don't know. Ignore. Tsaka, doubt. Pag meron ka ng problema, ay, kaya ko kaya yung solusyonan ng Diyos ko, hindi pinagdadaanan ko ngayon. Diba? So, yung alam mo, nagiging opposite, nagiging, hindi naman sa nagkakaroon ka ng pagdududa. Kasi ang sinasabi diyan, kapag ka sinabi mo, alam mo na nanampalataya ka na ito ay mangyayari o hindi mangyayari. Sabi, you know that much that you can rely and believe that it will not happen. Di ba ba? Naniniwala ako na hindi mag-usap ko ng building na ito dito sa loob ng 10 segundo. So, yung sabihin, ganun yung tiwala mo na hindi ito babagsak. Kung bilang tayo na 10 segundo, tingnan natin kung babagsak ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bagsak ba? Hindi, diba? So, ganun lang pananampalataya at tiwala na kinakailangan ng Diyos na meron tayo. Na talagang mag-i-stand tayo na ito ay mangyayari o hindi mangyayari. Diba? Eh tulad nung kanina, yung sinabi niya cancer, kay Ate Pina. Alam niyo, yan ang pinakamahirap na sakit. Cancer. Pero marami tayo nangyayari na may cancer survivor. Diba? Yun nga, nung isang araw, pinapakita ko yung testimony ni Eric Tenorio. Kilala si Eric Tenorio? Diba, siya, cancer free. Ngayon, may mga sinasabi siya na may mga nagko-comment sa kanya, may mga nagsasabi sa kanya, kaya ka lang nakasurvive kasi meron kang pera. Pero sinasabi niya, hindi lang sa pera nakasalangan
Una-una yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi may mga kilala rin ako na cancer survivor na wala namang pera. Diba? Kaya ang pinaka-pundasyon talaga niyan ay yung ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, kinakailangan natin malaman natin na ang Diyos ay gumagawa. Either sa masama o sa mabuti. Kasi di ba, sabi sa Mateo, yung ulan daw, yung ulan, binabagsak ng Diyos yan sa mga masasama o sa mga mabubuti. Di ba, pinag-aralan natin na nangyari, umuulan dyan sa labas, lumabas ka, hindi ka natatapaan ng ulan. Kaya nga sabi ko, sa masama sa mabuti, binabagsak ng Diyos ang ulan. Kaya, masama nangyayari sa iyo kay mabuti, ang Diyos ay gumagawa. So, kailangan alam natin. Pangalawa, sabi yan, all things. So, sa lahat ng bagay. Sinabi ba dyan, few things? Sinabi ba dyan na ang Diyos, alam natin, sa ibang mga bagay ay gumagawa ang Diyos. Hindi, di ba? Ano sabi dyan? Lahat ng bagay. So, marami lang mga Kristiyano na ang hindi naniniwala doon. Bakit? Sa lahat ng bagay, all things, bakit? Kasi meron kang suffering ka. Dumaranas ako ng mga pagsubok sa buhay. So, hindi sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos kasi meron akong pagsubok. Ano pa? Sa mga finances mo, naku, kailangan ko ng tuition sa anak ko. Magmamandyo na, ulang pa yung pangbayad ko. So, hindi gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Ano pa? Depression. Hindi ka makabukon, pag ikaw mag-isa, kung ano naiisip mo, diba? Isang hirap yun, ikaw lang mag-isa, kung ano naiisip mo eh. Nade-depress ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, diba? Ang Diyos mo kumikilos. Sabi nga doon, lahat ng bagay. So kahit may depression ka, ang Diyos ay tumikilos. Ang Diyos ay tumikilos. Ano pa? Yung mga pagkakamali ko sa buhay, mga pagkakamali. So sinabi nga dyan, all things. So kahit na meron kang mga pagkakamali na gawa sa buhay, ito ay kasama pa rin na kumikilos ang Diyos. Ano pa? Sin. May nagawa ko kasalanan. May kilos ba ang Diyos dyan? Kumikilos po ang Diyos dyan kasi kinukulit niya po yung mga pangyayari sa buhay natin. Diba? Minsan, ito, bigyan ko kayo na isang example. Pero huwag niyo gagawin ito. Halimbawa, meron isang kabataan. Kabataan, o isang tao. Babaero siya. Babaero. O kaya, lalakero. No? So, ang dami niya nakarelasyon. So, una-una, ano yung kasalanan doon? Hindi mo siya kasal. Alam mo na yun, ibig sabihin, di ba? Pero may ginagawa sila. Hanggang sa dumating yung panahon na
Meron ba kayong kakilala na nagkasakit sa tinuloy pa rin niya yung ginagawa niya? Hindi na, di ba? Ang ginawa niya ay una nagsisi. Pangalawa, nagpapalit na. At nung gumaling na, hindi na niya ginawa ulit. Kasi natuto na siya. So, ganun yung sinasabi dito na ang Diyos, maaari yung ginawa mong kasalanan sa unang kasalanan, pero gagamitin niya yan sa ikabubuti mo. Kasi una, marirealize mo na nagkamali ka, hindi ka tawag sa Diyos, diba? Tapos hindi mo nagkamali. Yun yung ibig sabihin mo. Ano ba? Yung mga small things, yung nasulat, kulang. Yung mga small things, mga maliliit na bagay na nangyayari sa atin. Umisa kasi, umasa ka sa exam, tinanggal ka sa trabaho, ano pa? Namatayan ka ng mahal sa buhay. So, lahat po kasi na sinasabi na negative na nangyayari sa life natin. Kaya marami mga tao na hindi naniniwala dyan. Pero pag binasa mo nga, ano sabi? Lahat ng bagay, kahit masama man, pangit man, o mabuti, ang Diyos ay kumikilos. Ayun, ano yung sabi sa, balik mo sa English. Ano sabi doon? Work together. So, ibig sabihin yan ay maaring yung problema mo ngayon, pray ka, hindi pa sinagot na, Lord, dadagdagan na naman ng isa pang problema. Hindi pa rin sinagot, dadagdagan na isa pa, hanggang sa pangalimang problema mo na, hindi pa rin sinasagot yung kulang ng problema, patong-patong ng problema. Pero bandang muli, makikita mo, sama-sama yun, sasagutin ng Diyos na isang balsahan lang. Yan yung sinasabi ng word, together. Maaaring ngayon, meron kang sitwasyon, hindi mo pa nalalampasan, wala kang sagot ng Diyos, tapos may darating na naman, hindi pa tapos to, may bagong problema na naman. Yung para ba yung mundo bumagsak sa ito? Ito po ang nagdadahan natin. It will work together. Antayin natin na meron tinitingnan ng Diyos na kapag dumating na yung ika-ani o ika-10 problema ko, Isa lang po ang solusyon. ha? Pwede isa lang ang solusyon. Yes. Masosolve yan ang isang solusyon. Kasi tandaan natin na ang Diyos po meron siyang kapangyarihan na tinatawag for knowledge. Ang ibig sabihin po nun, alam na ng Diyos yung mangyayari sa iyo. Parang ako, nung kasakit ako, nag-dialysis ako. Marami ko mga dinaanan dati na hindi ko siya maintindihan. Ba't ako nagkasakit? Bakit ako nag-dialysis? Bakit nasira ba ito ko? Bakit ako lagyan ng, yung fistula, palaking ugat? Alam niyo, nung nagda-dialysis na ako, doon ko siya naintindihan. Wala rin naman akong pera. Kasi mahal magpa-dialysis. Yung ngayon, nagda-dialysis na ako, doon ko naintindihan lahat. Una, yung ugat ko, ayan kung dito yung ugat ko, laki. Ibig sabihin, naintindihan ko na bago pa lang ako magkasakit, meron ng plano ang Diyos, magkakasakit ako. Bakit? Kanya, patong-patong, di ba? Nakita ko yung buo. Kasi, wala nung nagkasakit ako. Ginamit na ako ng Panginoon para makapag-share ng gospel. Kasi dati,
Nagsishare ako ng gospel, pero una, nag-aalangan ako. Ito, baka mamaya, hindi ako tanggapin na ito. Hindi tanggapin yung sinasabi ko. Pangalawa, nakakaiyak. Makapagtawanan ako. Pangatlo, ngayon, natatakot akong i-reject. Pang-apat, sinasabihan ko lang yung mga kilala ko. Pero yung mga hindi ko siya makilala, hindi ko na ako makapagsalita. Pero ngayon, nagaano lahat yun. Kahit hindi ko kilala, kasama ko, nakasabihin ko sa jeep. Isang tanong lang ang kailangan natin tanong, pagkabali na kayo sa oras na to. Sigurado ka sa langit ka na pupunta. Kaya, ito rin po, nakatayo ko sa araw kayo, diba? Hindi ko naman kapalaki nakatayo ako dito na turo, diba? So, nung nangyari lahat yan sa buhay ko, ngayon ko nakita kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay ko. At naniniwala rin ako, bawat isa sa inyo may layunin ng Diyos. Kaya kung meron man kayong dumaranas kayo ng mga hamon, pagsubok sa buhay, mag-pray lang kayo. Kasi ang sabi ko, no? It will work together. Sasagutin ng Diyos yan, isang sagot na lang. Kailangan makita natin yung overall na picture. Di ba pagka tumitingin ka sa painting, tinitingnan mo lang yung part na gusto mong tingnan. Pero pag tumayo ka, makikita mo yung buo. Ganun ang Diyos na nais sa atin. Kunyari, yan ano na yung tapunin. Tinignan nyo lang yung A. Yung mga A, in church. Yun lang tinitingnan mo. Pero nakikita mo yung open eyes, yung logo, yung background, pero malabo. Pero pag lumayo ka, makikita yun na lahat, diba? Ganun na nais ang Diyos sa atin. Makita natin yung kabuuan na litrato. Kasi yung problema ko ngayon, at meron ka pang darating na problema ngayon, may problema ko ngayon, meron pa isang problema pa. Kinukulit lang ng Lord yan. At tapapusin niya sa isang sagutan. Pang-apat, for ano? Good. So kahit ano nangyayari sa buhay mo, ito ay mabuti. Di ba, minsan mayroon kayong kausap, pre, kumusta na? Tayong problema, o kamalasan. Good ba yun? Pero kung sasabihin mo, pre, ano, kumusta na? Ay, mabuti ang Diyos, kapatid. Dahil problema. Eh, kung iba makakarinig doon. Diba? Kasi maraming mga tao ngayon, maraming mga tao, lalo na yung mga Kristiyan, hindi nila naiintindihan natin. Nasa atin, kapag dumaranas ka ng pagsubok, mabuti pa rin. Kasi, yun ang sinasabi niya sa verse, all things, lahat ng bagay, work together for good. Hindi naman sinasabi dyan na for bad, or for better, or for worse. All good, kahit na masama nga nangyari sa'yo, mabuti pa rin yun. Example, ito extreme. Kahit masama pero mabuti pa rin. Kaya nagpe-pray ka. Pinag-pray din naman sa buhay. Na, Lord, pinag-pray ko na maligtas kong kapatid ko, yung pamilya ko maligtas. Pero namatay sila. Namatay sila na hindi sila na-save. So, tanong doon, mabuti pa yun o masama? Siyempre, hindi sila ligtas, mapunta
kasi ka sa impyerno. Ito ay, masama o mabuti? Mabuti pa rin, kahit napunta sila sa impyerno. Bakit? Kasi, ang Diyos, hindi siya namimilit. Kasi pag namimilit ang Diyos, ang Christianity, ito ay isang religion na lang. Pag namimilit ang Diyos, yung free will mo, mawawala. Kasi pipilitin ka. Halimbawa, si Kuya Roger, si Ate Malu, hindi ko siya Kristiyan. Sige na, darling, tanggapin mo na si Lord. Kasi pag namatay ka, mapupunta ka sa impyerno. Ayoko na. Sige na, please, tanggapin mo na si Lord. Tapos nakulitan. Sige na nga, para mapigil na lang. Sige nga, tatanggapin mo na. O sige, ano gagawin ko? Diba? So, ang pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid, hindi ito sa pilihan. Ito ay sarili mong desisyon. Kaya nga yung free will mo, isang beses mo lang gagamitin. Yung pagdidesisyon. Kaya ang Diyos, hindi siya namimilit. Kaya kung ito, taon to, mapunta mo na yung pelo yan, siniran mo, good pa rin yun. Kasi, desisyon niya yun eh. Diba? Hindi pinipilit. Nagigets nyo? Hindi mo sabihin. Okay, isa pa. Haba eh. Then, Sulag ka. God. God works for good. Gumagawa ko sa ikabubuti mo kasi mahal mo siya. So kahit na masama ang nangyari sa buhay mo, o hindi maganda nangyari sa buhay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Natandaan natin, di ba? Pag tayo, yung drawing natin ng karaan, yung sin, nagkakasala tayo sa Diyos. Pero dahil si Kristo nasa atin, nando pa rin yung kanyang kapatawaran. Kasi nga si Kristo nasa atin. Pero hindi ibig sabihin na pabusuhin natin ang kasalanan. Kasi meron tayong kapwa. Ang Diyos hindi kayang gumawa ng masama sa iyo. Kasi may mga tao na sabi, ang dami ko problema, pinaparusahan ako ng Diyos. Lalo na ngayon, magmamahal na ako na. Ano gagawin ng mga tao? Alam mo yan? Pingitin siya. Pingitin siya. Ano ba? Ako sa cross. Napapako sa krus. Parang sinasabi mo, Lord, hindi sapat yung ginawa mo. Kaya kailangan akong gumawa nun. Diba? Maraming mga tao na magsisisi. Pagdating ng Biyernes Santo, pagdating ng ano yun? Paglinggo? Pwesta ng pagkabuhay. Inuman na tayo! Kasi buhay na si Lord. Inuman na. Save ka na ulit. Save ka na ulit. Kasi si Lord, buhay na. Ang pati hindi ko ganyan. Taon-taon namamatay si Kristo. Oo, taon-taon, pinapatay niyo si Jesus. Ulit, pinapatay mo, taon-taon sa sarili mo. Hindi ko, isang beses lang po ginawa ng Diyos yan. Nung pinako si Kristo, patay siya, nabuhay siya muli. Tapos na yun. Sapat na yun na pinatawad na sa mga kasalanan mo. Kaya hindi ka ginagawa ng Diyos ng mali. Parang yung kanina, di ba? Hindi na sinabi kanina. Hindi tayo tinutok
tukso ng Diyos. Dahil walang kakayahan ng Diyos na tuksoin tayo. Bakit tayo natutukso? Bakit tayo nakagawa ng kasalanan? Kasi pinag-aralan natin last week dahil sa ating kaya ka nakagawa ng kasalanan dahil sa iyong laman. Itong gumagawa ng kasalanan, ito. Sabi si Arnel, mag-drugs ka. Nanginginig ka. Nanginginig na. Arnel, mag-drugs ka. Wala ka ng supply ng magmi. O ngay, mag-aanap ka. Sino ba dyan meron? Naninigarilo, ganun din, nanginginig ka. Sa alak, hindi ka rin. Diba, mga tisyo, ganyan eh. Hindi ka mapakali pagka wala. So, sino yun? Hindi Diyos yun. Katawan mo gumagawa nun. Paano sasabihin ng Espiritu mo kung yung napandaan nila sa mga last week? Patay ka na dyan, patay ka na dyan, patay ka na dyan. Diba, sino nananalo? Yung katawan mo o yung Espiritu mo? Diba? Kaya ang Diyos, dahil tayo ay anak ng Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin ay mabuti. Bagamat gumana tayo ng pagsulong, mabuti pa rin ito. Kasi nga, kinukonekta ng Diyos yan. Para makita natin ang buong kabuuan. At magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Ito pa. Kita niyo pa ba? Who are God? Who are God? Ayan, lahat tayo tinawag ng Diyos. Kaya ka nandito kasi tinawag ka ng Diyos. So lahat na tinawag ng Diyos, lahat nangyari sa buhay mo, lahat ay mabuti. Pero kung sa tingin mo, hindi na ito ay mabuti pa rin. Kasi tinawag ka ng Diyos eh. Sino ang anak ng Diyos dito? Yung mga hindi nagtaas, anak kayo ng Dalawa lang naman yan. Anak ng Diyos at diba? So tayo ay tinawag ng Diyos. Special ka. Yan. You know, I am special. Masasabi mo ba yan? Kunyari, ikaw, wala ka namang kain noong araw na to. Sasabihin mo ba sa sarili mo, Lord, I am special. Mamamatay na ako ng kaya kasi wala ka patayin. Sasabi mo ba yun? Mahirap, diba? Pero ang sabi nga dyan, those who are good, lahat tayo tinawag. Kaya lahat ng Diyos, lahat na tayo, kabutihan ang nais ng Diyos. Last. Ano yung last? According to His purpose. Lahat according to His purpose. Ano sa Tagalog? Naayon sa kanyang layunin. Naayon sa kanyang layunin. Ayon sa kanyang layunin. So lahat po tayo, merong layunin ng Diyos. Bawat isa po sa atin, merong layunin ang God. Kasi kapag kunyari, ikaw, may mga nagagawa kang kasalanan, may purpose ang Lord doon. Nagsasakter ka, may purpose ang Lord. Namumulay mo ka sa pera, sa pinensya, may purpose ang Lord. May depression ka, may purpose ang Lord. Lahat po yan, merong layunin na Diyos sa atin. At yung layunin niya yan, ito ay mabuti pa rin. Kahit na pangit yung nakikita mo, bandang uli ito ay magiging mabuti pa rin.
hirap paniwalaan, no? Pangit ang nangyayari sa buhay ko, pero mabuti pa rin. Kaya nga, yung number one natin, alam natin dapat. Alamin natin. Sa lahat ng nangyayari sa atin, ito ay mabuti. Kaya masama o hindi, kaya pangit, lalo na pag pangit. Ito ay mabuti. Yung mga mayayaman na may pera, wala mga purpose yun, wala lang yun sa buhay yun. Ano lang, pera mo. Yung mga ligaw na tao, yung mga hindi pa nakakalimutan ng salita ng Diyos, wala silang purpose sa buhay. Hindi, nandito tayo sa mundo, magpakasaya tayo, kasi hanggang nandito tayo, magpakasaya tayo, kasi hindi kasi, yung meron kasi, yun ang marami rin ako nakakausap na magpakasaya tayo ngayon kasi hanggang malakas ka, dahil pag may kasamit ka na, magpagawa. Yung mga dapat, yung mga ginagawa mo dati, hindi mo na magagawa. Lalo na pagka matanda ka na. Hanggang bata ako, gagawin ko ito. Kasi pag matanda na ako, hindi ko na magagawa na yan. Wala silang purpose, ganun lang. Pero tayo, may layo din ng Diyos sa atin. Kaya aantayin lang natin yung sagot. No? I get you yun. So, isang mali, isa tayo ha. Isang mali ay yung verse na yan, kaliin natin ang napagipangakuluhan ng Diyos sa atin. Una, alamin natin na ang lahat ng bagay ay mabuti. Pinaano ko na, binutugtog ko na. Una, alamin natin na lahat ng bagay ay mabuti. Kahit masama, mabuti yan. Kasi, nangyayari sa kasi sa buhay, pinagdulutong lang yan ng Diyos at sasabihin niya yan ng isang sagutan. For good, nangyayari yan para sa ikabubuti natin. Hindi sa ikasasama. Dahil mahal natin ang Diyos, kaya nangyayari yan sa atin. Dahil tayo ay tinawag. Diba? Isa na kayo sa sa mga boses ko. So, bago tayo magtapos, since sabi dyan, dahil tayo ay tinawag. So, narinig yung mensahe natin ngayon. Yan, kaya ka nandito, kahit una, nilayunin ang Diyos sa'yo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na meron nag-invita sa'yo. So sa Diyos kasi walang aksidente. Meron siyang purpose kung bakit ka nandito. Para marinig itong mensahe na ito. Kung ikaw man ay dumaranas sa mga pagsulat sa oras na ito, itong pag-aaral natin ay nais ng Diyos na ibahagi sa iyo upang maunawaan mo. At ang magtapos, hinihirapan ako sa isa. Bago tayo magtapos ay nais ko lang ibahagi sa inyo na aksidente narito ka. Narito ka upang marinig ang mensahe ng Diyos. Una, yan. Kung
ikaw ay dumaranas sa mga pagsubok sa buhay, alalahanin mo lang itong verse na yan. Pangalawa, para maunawaan po natin ang kaligtasan, sabi po dyan, lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong accepted sa atin. At sa lahat po ng uri ng kasalanan, ito ay pang pupunta sa impyerno. Pero may good news po. Si Jesus po ay napunta dito sa lupa. Lumakad siya ng 33.5 years. Ang walang kasalanan, pero sa kabila ng ginawa niya, pinapakot pa rin siya sa krus, namatay, nilibing, after 3 days na buhay muli at umakyat ulit sa langit. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, yun ang luminis sa ating mga kasalanan. So ang gagawin na natin, tayo ay magsisi at ibigay natin yung tiwala natin sa Diyos na tayo ay tinatawag na. At i-confess natin sa Panginoon. Kasi sabi sa Romans 10 na if you confess that Jesus is Lord and died on the cross and rose again, you will be saved. So, ibitan ko po ang bawat isa sa atin, kung ikaw ay, sabi ko nga kanina, isang beses mo lang gagamitin yung free will mo. Realize mo na naniniwala ka sa ginawa ni Cristo sa cross. Naniniwala ka sa dugo niya, tinatawag ka niya. Sa lahat ng kasalanan mo, magpakailanman. Inibitan ko lahat po ay ito po yun, ayaw kita sa panalangin, pwede ka tumayo. Kung ikaw ay nahihiya, o kayo tayo lahat.